So bago ang lahat, may pasok lang sa Game 6 kaya possible last update na ng finals din. Nasa must-win situation ng Indiana Pacers papasok ng Game 6 dahil pwede nang i-close or ihatid pa uwi ng Thunder ang Indiana. Mukhang kailangan ulit manood ni Caitlin Clark para manalo yung Pacers pero naglalaro na rin siya ngayon eh. Hindi sasayangin di umano ng Thunder yung pagkakataon na tapusin ang series dahil si Tyrese Haliburton merong calf strain injury. Nasa game time decision si Halidogi ayon to kay Coach Rick Carlisle. Base pa kay Haliburton dahil nga NBA Finals at pinaghirapan din naman nila makapasok doon. Base kay Haliburton, basta nakakalakad pa siya maglalaro siya sa Game 6. Balak din di umano magpakabayani ni Halidogi at gayanin si Willis Reed ng Knicks. Ito yung laging ginagaya ng mga player na may injury tapos maglalaro pa. Siya yung dating nagkaroon ng injury sa Knicks, 1970s pa yun eh. Naglaro siya tapos nanalo pa ng championship. Gusto di umanong ma-inspire ni Haliburton yung kanyang team. Kaya ininsist niyang maglaro sa Game 5 at i-insist pa rin niyang maglaro sa Game 6. Eh mga batak yung mga player dati, hindi naman nagtitiktok yun. Based naman kay Coach Rick Carlisle, kahit makalaro di umano si Haliburton sa Game 6, limitadong minuto lang din ang lalaruin niya. Dahil posible makaapekto rin yung injury niya sa performance ng team. Base naman kay Coach Mark Dignault, kahit merong injury si Haliburton, hindi pa rin sila papasigurado sa Pacers. Hindi nila i-underestimate ang Indiana dahil nga home court nila. Sa last 2 games ni Haliburton, nag-average kasi siya ng 11 points, 4 rebounds, 6 assists at 4 na turnover per game. 33% pa sa field at 9% sa 3-point area. Ang pinaka-bad game niya, Game 5. Si Miles Turner naman sinabing hindi pa tapos yung series, pupwersahin nila ang Game 7. Kaso, pati siya parang nawala din sa playoffs katulad nitong si Haliburton. Meron lang siya sa finals na 13 points, 4 rebounds, 41% sa field at 22% sa 3-point area. Kinukuyog siya nung dalawang malaki ng OKC, pati mga guards ng Thunder kaya siyang bantayan eh. Another big game ang kailangan naman kay Mathurin kung sakaling si Haliburton magiging limitado. Game 2 at Game 3 lang parang nagpakita tong si Mathurin eh. Paano mo papatunayan kay LeBron na mas magaling ka sa kanya? Nasa 20 minutes per game lang din si Mathurin sa finals. Hindi katulad kapag sa regular season na isasabak talaga siya. Nakakadikit naman kasi ang Pacers kahit nalalamangan sila ng malaki dahil sa bench scoring nila o bench team. Si Obi Toppin, TJ McConnell at si Benedict Mathurin. Yun nga lang, naging limitado si Benedict. Nasa times 3 ang Indiana para sa Game 6. Ang Thunder naman 1.44. Sa pagitan ni Jalen Williams at SGA, nasa times 5 kapag si Jalen Williams ang nanalo ng finals MVP at 1.3 naman kapag si SGA. Sila kasi yung nag-aagawan para sa award. Pero sa buong playoffs, si SGA ang nangunguna. Malabong matalo pa siya dun. Pwera lang kung makadalawa ang Indiana. Kasi nga malapit yung pattern ng Pacers at Thunder sa series ng Nuggets at OKC. Yun naman kasi inassure ni Nikola Jokic at Jamal Murray na magkakaroon ng Game 7. Ito naman si Miles Turner pipilitin pa lang. Si Chet Holmgren naman walang nilagay na injury report sa kanya. Komportable din sa closing minutes ngayon ang Thunder. Sa last 2 games nag-a-average ng 31 points per game ang OKC sa 4th quarter kontra sa 23 points per game ng Pacers. Dahil nung first 3 games nag-a-average ang Pacers ng 33 points per game kontra sa Thunder na meron 24 points per game. Doon ay hirapan dati ang OKC. Parang nabaliktad sa clutch yung sitwasyon ng dalawang team. Ito yung naging problema ng Thunder kaya nagkaroon ng chance noon ang Pacers na maka 3-1. Kaso hindi nila nakapitalize. Mukhang tatama pa doon si Skip Bayless dahil pinili niya talaga Thunder. Ngayon yung iba mga analyst naniniwalang tatapusin na ng OKC yung series.